Okay, magandang hapon, magandang hapon. Sobrang init ng hapon. Okay. Yo, what's up mga kaibay? Welcome back to my YouTube channel again. Guys, wala tayong ganap ngayon, no? Wala tayong masyadong gawa. Oo. Sasagot lang tayo doon sa ating mga katanungan sa ating valid mga subscriber dyan. Okay. Ito na lang siguro ang i-ano natin. Dito tayo magtutok. O sige. Unang katanungan nga pala ay galing kay Sama Lutaya 2251. Okay, ang ganda ng tanong niya. Sir, tanong ko lang kung sa e-bike ko kasi mabilis naman malobat pero lahat ng battery niya is 12.9 ang 12.9 ang voltage ng e-bike niya ay ng battery niya, pero mabilis na daw malobat. Okay guys, pero hindi niya naman kasi in-indicate kung ilang gulong ba yung ginagamit niyang e-bike, kung 2 wheels, 3 wheels, 4 wheels ba yan o ano. Okay, wala rin naka-indicate. Thank you sa tanong, sa magandang tanong. Sa Malutaya 2251. Okay, yan, tama ba? Correct me if I'm wrong. Sa Malutaya 2251, tanong niya yan. Okay. Ngayon guys, kung pare-parehas 12.9 ang mga battery mo, okay, hindi naman ibig sabihin nun porque 12.9 lahat ng battery is goods pa rin, no? Kailangan mo pa rin i-consider gaano na ba katagal yung battery mong ginagamit. Oo. Kasi kahit naman na 2 years mahigit yan, 3 years na yan, 12.9 pa rin yan, may voltage pa rin lalabas dyan, basta hindi lang napabayaan, no? Kasi meron ganun kapag talagang medyo luma na yung battery natin, kailangan ng palitan, at ipapacheck mo yan sa anuhan na voltage, voltmeter mo yung niya, yung battery nyo, lalabas pa rin dyan 12.9, 12.5, ganun pa rin yan, wala pa rin pagbabago. Oo. Pero kailangan mong i-consider yung gano'n nakatagal yung battery. Kasi kung di ako nagkakamali sa pagkakaalam ko, hanggang 2 to 3 years. Depende yan sa gumagamit ng battery. Okay. Okay, isa na yun. Tapos ang ating pangalawang tanong, ito. Yan. Speed indicator. Yan yung speed indicator natin. Yung tinatawag nilang 1, 2, 3. Okay. Yan, 1, 2, 3. Okay. Yan. Shoutout nga pala kay ate. Yan yung nagdi-deliver ng ulam namin. Okay. Okay guys, back na tayo doon. Yan. Speed indicator. Ano bang ang gamit niya? Ang tanong mula kay Lisel Bernardo. Okay. Para saan ang 1, 2, 3? Para saan, kung paano makakatipid? Ayun. Tama ba yung tanong? Para saan ba yung speed indicator na 1, 2, 3? At kung paano ka makakatipid? Yun ang tamang tanong. Okay, sige. Sasagutin natin yan. Kung paano ka makakatipid kapag ginagamit mo yan. Okay. Yan. Ngayon guys, sa amin dito kasi kapag bago pa ang e-bike, ang pinapagawa ko muna bago nila gagamitin yan, kasi yan, bago pa nila gagamitin yan, kasi pag i-release mo kasi ang e-bike, ganyan pa yan, full charge pa yan, factory charge. Ngayon, ito yung speed indicator nya, 1, 2, 3. Dito yung drive tsaka reverse. Pag bago ang e-bike mo, kailangan pa yan. Pinapagawa ko sa customer is number 1 lang muna. Okay. Hindi ko alam sa iba kung paano din sila mag-ano. Ako, pinapa number 1 ko lang muna. Parang break-in ba? Okay. Hanggang sa totally mag-red siya. Hanggang mag-down yung green, hanggang sa malobat, hanggang mag-red.
para lumuwag muna yung mga rubber niya tsaka yung mga gear niya para masanay lang. Ngayon, pag nalobat na yan, it's time to charge ng 7 hours. Then, pwede mo nang gamitin yung number 2, number 3. Okay. Ano nga pa ang gamit nito? 1, 2, 3. Okay. Ang 1 kasi is mabagal lang talaga yan. Okay. Mabagal lang yan. Ang pangalawa, katamtaman ng bilis. Nasa around 25 yan. 25-28 yan ang takbo niyan. Ang number 3 mas mabilis. Mas mabilis pero mas maaksaya sa battery. 35 to 38 yan tatakbo yan. Above 30 na kasi yan eh. Ang takbo speed niya yan. Tapos ang number 2 standard nasa around 25 to 28 ang speed na niyan. Okay, ito nasa 20. Number 1. Kung medyo malayo-layo naman ang tatakbuhin mo at medyo malayo, pwede ka namang mag number 2. Standard lang yan. Kumbaga parang takbo mo dyan, hindi mabilis, hindi rin mabagal. Sakto lang, saktong takbuhan lang yan. Pero kung nagmamadali ka, ang pangalan nito, late ka na sa pagpasok, number 3. Pwede kang mag number 3. Pwede kang mag number 3. Okay. Yun nga lang, medyo makala sa battery. Siguraduhin mo lang laging pag naka number 3 ka, siguraduhin mo lang na full charge yung battery mo. Pero kapag alanganin na yung battery mo, tapos may akyatan, may ano, ang number 2 naman, yan, kaya din sa akyatan yan, walang problema. Sa mga nagtatanong dyan na, ang number 2, pwede mong gamitin yan kahit akyatan, kahit hindi ka mag number 3. Kasi the more paakyat yung e-bike natin, syempre, bibwelo at bibwelo yan. Ngayon, paakyat ka, kukonsume siya ngayon ng mahihirapan ng konti yung engine mo kasi pataas, kaya kukonsume siya sa battery. Kukuha siya ng power sa battery. Mas malakas siya ng konti kumuha, pero okay yan, aakyat naman yan. Ito number 1, pinakamabagal yan. Kung talagang paloobat ka na 1 bar, 2 bar, yan, pwede mo nang gamitin yan para umabot ka lang. Okay, pag alanganin ka na hindi aabot, mag number 1 ka para lang makarating ka sa pupuntahan mo. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo, Miss Lisel Bernardo. Okay guys, ulitin ko lang guys number 1, kung sakaling paloobat na po kayo, pwede nyo gamitin ng number 1 para umabot tayo sa ating patutunguhan. Tapos ang number 2, standard po ang takbo nyan, sakto ang takbo, hindi mabilis, hindi mabagal, pero pwede rin sa akyatan yan. Okay, number 3, mabilis. Yun nga lang po, kailangan mo laging check ang yung battery. Kung full charge ka man, dapat lagi naka full charge yan kung number 3 ka madalas gumamit. Okay, kasi mas makalas po yan sa battery. Okay, salamat po sa ating mga subscriber na nagtatanong. Okay, sana nasagot ko ng maayos yung mga tanong nyo. Ride safe, power. Hanggang sa uulitin.